magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, Coach Oli, News PH. At bago tayo magsimula, bago natin pag-usapan, bibigyan natin ng komentaryo etong mga binitawan ni BP Sara at mga reaksyon ng mga buhaya, ng mga tagatahol, ng mga asong umuululong. Muli po, Coach Oli, wag pong kakalimutan doon sa mga hindi pa po subscriber dito sa channel ko, Coach Oli News PH, subscribe po kayo at sana ay i-like nyo po itong video na ito and hit the notification bell nang sa ganun pag ako mag-live or may mga video na lalabas, sana ay mapanood nyo at tulungan nyo na rin po akong ma-share ito para mas kumalat pa at mas lalong matulungan natin kasi alam nyo, grabe na po ang pang-aabuso ng gobyernong ito. Siguro naman hindi lingid sa inyo, wala na silang ginagawa. Wala na po. Parang ang plataforma ngayon ng Kamara, hindi man lahat, marami. Mga kongresista, hindi man lahat, pero madami, ay kung hindi tahulan si PRRD at kagatin si BP Sara. Parang ito na po ang dahilan ng kaya sila na-elect. Kaya sila hinanal ng taong bayan para kagatin ang mga Duterte. Hindi po yan ang trabaho nila. Kaya po pag-uusapan natin. Nako, nagba-viral na po, nagkakakahol sila, no? So, sige, hindi na po natin pagtatagalin. Pag-uusapan natin ito ngayon. Eto. Ayan, simulan na natin dito sa banda. No? Doon sa service provider nila, almost, I think... Yung sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba kapaligiran natin? So, talagang nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang... Ang pinag-uusapan po dito, si BP Sara. Parang nanlilisik, hindi na normal, hindi tama yung kanyang mga binanggit. Ito lang po una kong masasabi sa inyo. Hindi lang po dito sa kanya, Hindi lang po sa kanya. Sa lahat po ng mga pumupuna, especially doon sa mga kongresista, na wala na silang ginawa kung hindi habulin si BP Sara, ay hiyang-hiya naman ako sa inyo. Sobra. Mga wala kayong kaso, ang lilinis ninyo. So, siguro saludo sa inyo. Lilinis ninyo. Kaya ganyan na lang kayo makapanghusga kay BP Sara. Tuloy po natin. Okay ba siya? Sa tingin ko si BP Sara hindi okay. Sa tingin ko okay na okay. Siguro tingnan niyo rin. Paminsan, tingnan niyo rin yung sarili ninyo. Okay? Follow up. Hello. Congressman Rog, your comment? Yan, mapupuno niya rito, Complete, sila? Complete yan. At talagang babanatan nila si BP Sara. Ito mga kongresista na talaga namang ayaw. Wag na natin tumpikin pa. Diretso na natin sa punto. Ito mga ito ayaw kay Sara. At saka kumpleto sila. Talagang full force sila para idiin si BP Sara. Ito lang masasabi ko rin. Muli. No? Ang daming sinabi ni BP Sara. Okay? Bakit hindi nyo rin silipin yung speaker? Yung speaker of the house. Si BP Sara ang tinitingnan ninyo. Tingnan nyo Meron siyang binanggit na nasuhulan si Speaker Romualdez. Tanong lang, kinwestiyon nyo ba? Tanong ko lang din sa media. Kinwestiyon ba ng media yan? Tinanong man lang, oy,
Ano masasabi nyo patungkol dito sa suhol ni Speaker Romualdez? Tinanong nyo ba si Romualdez? Kayong mga kongresista, wala kayong planong imbestigahan yung speaker ninyo? Alam ko speaker ninyo yan. Pero tingnan nyo muna. Baka double standard kayo. Congressman Ortega, I think it's a cultural issue, especially yung relation to dun sa description yung bangkay. And I think most of the people have already complained po, no? I think it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it siguro to the people Alam mo, to decide. hindi yung people na nag-complain. Kayo po, kayo. Ha? Tandaan po natin, 32 million votes si BP Sara. More than the president. Iilan lang siguro nagko-complain, kayo at 10 ng inyong mga kaalyado at mga vloggers ninyo. On how they would see that as qualities of a leader. We'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hoon. Good morning, Congressman Jay. And you can also direct your questions to him. Sir, follow up. Go ahead. Following up with that lang po, some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommenda daw po ba tayo na... Psychological evaluation. Hey! Hey! Kayo ba, hindi nyo ba naisip na paimbestigahan din ng psychological si Tamba? I mean, hindi ko siya pinagbibintangan na buang siya. Hindi po. Pero yung ginawa niyang, hindi ba kayo medyo napaisip na kung iimbestigahan nyo si BP Sara na ganyan, sabi siguro, kung kayo ay patas, sabi iimbestigahan nyo rin si nagkaganong-ganon sa stage. Nama, sige nga. Again, hindi sa pagbibintang. Pero medyo hindi normal yung ganong gawain ng isang speaker. Nakita nyo ba yung ginawa? Napanood ba ninyo? Oh, patas ba kayo? Parang buang. Parang nga. Hindi nyo ba naisip parang buang? Parang may sayad? Parang lang naman. Hindi nyo naisip? Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi so far parang okay pa naman ako. Pero the people have seen the interview. So parang... Yes, people have seen the Hindi nyo May something. Ewan ko. Oo. Parang punong-puno ng galit. Saka... I mean, syempre, sino hindi magagalit? Real talk po, sino hindi magagalit? Pinalibing yung tatay nila. Nung tatay ni BP Sara na si PRRD. Tapos ganun ang ginagawa. Ikaw ba hindi ka magagalit sa ganun? Palapa ka sa buhaya. Samantalang yung tatay nila Marcos, pinalibing sa libingan ng bayani na walang kung sino mang nagawa ni hindi nyo nagawa mga congressman, tapos papalapa siya? Hindi ba nakakagalit yun? Parang parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan, para talagang parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari. Right before May problema talagang malaki. I mean, unity team. Magkasama sila. Bakit hinayaan si BP Sarang maganon? Meron talagang problema. Kung hindi nyo alam yun, ewan ko sa inyo. Medyo may problema nga kayo. During the press ko. Sir?
Yun kasi yung yun ang lalabas sa news juicy So, dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based. Kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry, very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina sa interview. Diversion na tactic. Sino ko ba? I mean, nakalimutan na natin yung drug test. Yung Okada nga May nagtanong ba sa inyo kay Speaker about Okada? Yung pagtaas ng bilihin, yung pagtaas ng inflation. Tanungin nyo, we have a problem. Pinagmalaki sa SONA. 5 billion. Ang laki ng ginagasto sa flood control. And yet, bumabaha. Ngayon may bagyo na namang parating. Babaha na naman yan malamang. Samantalang ang laki ng ginagastos doon. O, di ba? Hindi nyo sila matanong. So, Duterte ng Duterte. Ngayon, sino nagda-divert ng totoong problema, yung totoong issue ng bansa natin? Nagtatanong lang po, huwag kayong magagalit. Hindi naman baka magalit kayo, sama-sama kayo Di ba? Sinabi ni VP Sara yon, parang sa group chat lang daw yon. Doon sa sinabi na huhukayin nyo, yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung kasi siya yung official interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? Siyempre. Yes. Siyempre naman. Ulitin mo pa, tanongin mo pa. Itanong mo ulit. Galit ka, Consoli? Hindi naman. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari? Ito, malinis to. Malinis. Parang may meltdown. Wala akong inaano Basta malinis. Kasi syempre kung gaganyang ididiin mo si BP Sara, mga malilinis kayo, wala kayong kaso. Sa akin lang. So, malinis. Malinis, di ba? O, sige. Or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So, ako may tanong lang. Test of character. Ika nga, yan ang pag-usapan natin. Sige, test of character. This is a test of character. Si Marcos, tinulungan ng SMNI. Tinulungan ni Pastor Kibuloy. Anong nangyayari ngayon? Yung tatay ni Marcos pinalibing sa libingan ng mga bayani. Test of character kamo? Yung pinsan na ang nagpanalo sa pinsan niyang si Marcos, eto, binabanatan si BP Sara. Test of character kanyo? So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang Hindi, huwag kayong magagalit kasi sabi nga, ang mga opisyal, hindi dapat balat sibuyas. Wala namang masama kung magbigay tayong opinion, di ba? Di ba? Kaya nga sabi ko, pinupuri ko pa kayo Ang lilinis nyo. Oo. Kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung aking nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Sir,
Ay, hello po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng... Ako na sasagot. Hindi maghihinay-hinay yan kay BP Sara at kay PRRD. Itagaan nyo. Hanggat nakaupo yan. Kung pauupuin pa ng 2025 yan, itotodo na nila hanggang 2028 yan, kahit pustahan pa tayo. Doon sa mga manunood, ano sa tingin nyo? Maghihinay-hinay ito kay BP Sara o kay PRRD? Hindi rin. Real talk po tayo. Sa ganang amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, kita nyo? Wala silang plano. At walang let up Okay. Wala to silang... show what really happened and so far as the confidential funds of the Office of the Vice President. Kasi And ito, tingnan nyong mabuti, isipin ninyo. Kung may confidential funds si BP Sara, mas malaki ang confidential funds ni Marcos. Kinwestiyon ba nila? Ang issue ko rito, ha? Ang problema ng Pilipino dito yung pagiging double standard. Kaya yung mga Pilipino nakikinig sa kanila, walang tiwala eh. Alam nyo kung bakit? Kasi alam na binibira lang si BP Sara. The real talk here, the real reason is malakas si BP Sara for 2028. At si BP Sara mismo sinasabi yan. Kaya siya ginigiba. Ba't hindi nyo questionin yung confidential funds ni Marcos? At maraming nagsasabi mas mataas pa yun. Even the media tahimik about it. Even about sa Okada issue ni Speaker, wala kayong sinasabi. Double standard ng datingan eh. The Department of Education when she was still the secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance. Hindi, alam nyo, ulitin ko ulit, ang confidential funds, confidential dapat. Diba? Kasi may purpose yan eh. At alam naman natin kung saan ginagamit ni BP Sara yan para sugpuin yung mga komunista, yung mga rebelde. Tapos igaganyan nyo. Bago nyo lang tawagin confidential funds. Lintik na confidential funds. Tanggalin nyo na yan. Kung confidential, tapos isisiwalat ninyo, ano pa yan? Our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Sir, before that, we'd like to acknowledge the presence also of our senior Dumadami pa deputy sila. speaker, Dong Gonzales. Good morning. Dadami pa umaatak. Sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa press con niya? Ulitin pa yung mga media talaga, no. I mean, We would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or a psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. si Tamba hindi. I mean, hindi kailangan Ito lang Sir, sorry, good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung, kumbaga, tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit, laban din po kay Speaker Romualdez, na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayag po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Boom! Yun ang sagot. Ha? Ang tanong about sa Okada. Nasuhol kay Speaker. Okay? Yun ang tanong. Anong masasabi nyo? That's her opinion. So, ibig sabihin, wala kayong planong imbestigahan, wala kayong planong tanungin, wala.
ipinagtanggol mo pa. Di ba? How double standard that is. That's your opinion. Ako sa masasabi ko, eto naman. Yan ang opinion mo. Or maybe yung mga kasamahan mong bumoto sa'yo, I don't know, 500,000 o 1 million. But that is the opinion of VP Sara with a mandate of 32 million. Let me repeat. Hindi po 500,000. Hindi po 1 million. Opinion yon na may boto na 32 million. At ako naniniwala ako, yung mga sumusuporta kay VP Sara na 32 million, nadagdagan pa. I don't know, dun sa opinion ng mga kasama niyong mga nasa 500,000. Kung nadagdagan. Di po ba? And she is entitled to her opinion. You are also Sir, entitled follow-up to lang. your Kasi opinion. yung I am embarrassment po entitled to my is opinion. stemming from But her opinion cost millions of votes. doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this or what can you say about this po? Tungkol saan yun? She did not expound or elaborate po yung tungkol doon sa susunod Hindi, daw niyang ibistagahan mo. Hindi mo pala So, we alam will kung not saan. be commenting on that. Kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. O, di nyo alam eh. Di imbestigahan ninyo para nagsagano, makagawa kayo ng batas na ang mga speaker o mga politiko hindi nasusuhulan ng galing sa Japan or kung saan mang bansa. Tama or tamang-tama. Imbestigahan din nyo. Di ba? Para hindi kayo magmukhang double standard. Yan lang naman eh. Hayaan mo po muna mag-expound siya. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add now, just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office, ang unsolicited advice po is the Vice President should also give due courtesy to the office of the President and, of course, to the late Ferdinand Marcos Sr. Hindi kasi kayo ba nirespeto? Nirespeto ba ang opisina ng Vice President? Nagtatanong lang naman po, huwag kayong magpipikon. O, sabi nga ng Korte Suprema, huwag onion skin. Yun lang po. Kasi well in fact, Nagtatanong lang po. Nagtatanong for the lang. record, Inulit ko. napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the President. Well, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa suhol, di po namin alam yun. Diba? Alamin nyo. Ang pagkaalam ko po, imbestigahan nyo. from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong Kapampangan doon, si Kiko Pangilinan. At mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, winork out po namin yun. At from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad, na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez. Tingnan nyo yung connection na, anong connect? Kayo, sagutin nyo, anong connect? Ang sabi niya, yung tungkol dun sa suhol, hindi ko alam yan. Hindi yan. Pero ang alam ko, ito.
pinakiusap ni Speaker si BP Sara sa Pampanga, 'di ba? Na iboto dahil mahina doon si BP Sara. Kwento niya 'yan, 'di ba? Bida siya diyan. Kwento niyo 'yan, bida kayo diyan. Pero tatandaan natin, hindi naman magkaano si Speaker tsaka si hindi naman talaga magkaalyado 'yan. Bagamat nagkaroon ng unity. Unlike nung nakiusap si Amy na suportahan yung kapatid niyang si BBM, yun ay kapatid. Nagigets niyo yung difference? Kapatid yung pinakiusap. Kasi hindi mananalo si BBM kung wala si BP Sara. Kayo tanungin ko, kayo mga kongresista, kayo mga nanonood nito, can you honestly say with all your heart nang walang pagsisinungaling, mananalo ba si Marcos nang wala si BP Sara? Mananalo ba si Marcos kung si BP Sara ay tumakbong presidente? Huwag na natin baliktarin. Nababaliktad yung issue Hindi ako naging vice president. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara. Mamaya ipapakita ko kasi, may nabalitaan ako. Okay? At ngayon, bumula na ang bibig nila sa mga pinagsasabi ni BP Sara. Next week daw. Marami siyang sasabihin about kay Speaker Romualdez. Nako, lalong bubula ang mga bibig na ito mga to. Lalong magtatatawa. At yun man lang sabihin mo na ukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, pero wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung... Tawa pa ng tawa yung nasa... Yan ang usapang inuman. May nagsasalita, may tumatawa sa paligid. Press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako Hindi na ako rin naman. Total, binanggit mo na deep inside your heart. Sa tingin mo, deep inside your heart, tama ba yung ginagawa ni BBM tsaka ni Speaker Romualdez na samantalang sila ang nagpanalo, si BP Sara nagpanalo sa kanila? Tama ba yung ginagawa nila? Sa tingin mo, deep inside your heart, binanggit mo na rin Mananalo ba si BBM kung wala si BP Sara? Not because of Sara? Kung makakakita ng tatay, isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nuukayin niya at itatapon niya. Palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. Thank you. I would like to acknowledge also the presence of the chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-baliktad din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Saan banda? Kahit natin na inakusahan siya na diktador, at napatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. Opinion at mo yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapon sa West Philippine Sea, medyo parang
sa mga nagmamahal, no, lalo na yung mga Marcos loyalists, no, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, no? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, Alam mo, hindi naman hinahabol ng pagkakataon si PRRD niyan eh. Hindi rin naman hinahabol ng pagkakataon si BP Sara. Hinahabol nyo. Kayo. Tsaka yung speaker nyo. Kayo lang. Hindi pagkakataon. Iba yung pagkakataon. Iba yung kayo lang. Because this is political in nature. Politika lang ang usapan dito. Kung si BP Sara ay nobody ba, wala siyang kapag-asa sa 2028. Babanatan nyo ba? Wag na tayong maglokohan. Na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation. Hindi darating si PRRD mamaya. Period. Kina Senator Forward na Bongo. natin. Sila ho'y nakakalam nung we really have to come up with a law, no, para matigil at hindi na mangyari po itong mga ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, dinesisyonan mo na eh, no? Parang talagang hinusgahan na rin si, I mean, paulit ko lang ha, wala kayong karapatang magdesisyon. Hindi kayo husgado. Ang silbi nyo dyan, gumawa ng batas. Yung dapat mahito ng extrajudicial killings, parang pinagbintangan mo na guilty si PRRD. Ulitin ko, hindi kayo judge. I'm sure may colleagues here, may co-chairs, meron din silang sariling opinion. Ang opinion ko, kung merong ang Senate, meron din ang House, ba't hindi tala natin pag-isahin? Parang BICAM. Hindi na. Isang joint tapos control. I mean, control, kitang-kita naman eh. Ang gusto nila, imbestigahan si PRRD, hindi magkahiwalay, magkasama. Kitang-kita oh. Controlled na eh. Hinusgahan nyo na si PRRD. Hinusgahan nyo na si BP Sara. Paano pa magiging patas yan? Kaya kung ako tatanungin, hindi kailangan hiwalay. Nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. No? I think mas malawak, may opinion mo, iba mas komprehensibo, at kayo ano opinion niya? Mas maraming mga yung mga nanonood kayo ano opinion niyo? Questions na maitatanong ang mga membro nitong committee ito. So it has to be some sort of a joint, every time may SONA, di ba? Meron tayong joint session. Ito, ganun din kasi may sariling utak ang Senado. Hindi sila control. I don't know. May husga na kayo eh. Sinabi nyo na nga may extrajudicial killings. Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas eh. Kaya forward na natin ito. Titingnan natin. Kasi para masabi na impartial itong investigation na to. Dahil tayong lahat, bawat Pilipino, ay naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila mayroong pinapatay. Wala po. Totoo wala. Kaya ayaw namin na pumapatay yung mga adik. Sinong gusto ninyo? Di ba? Yung adik papatayin. Yung adik mangre-rape. Huhulihin ng pulis. Babarilin yung pulis. Ba natural? Sinong gusto nyong mamatay? Yung adik o yung pulis? Tanong lang. Di ba?
Wala may gustong mamatay. But at that situation, papalag yung adik, mangre-rape yung adik. Papatay yung adik. Hindi mo papatayin? Sino gusto mo mamatay? Yung biktima o yung adik? Diba? So, dahil nga ganito kalawak itong usapin na ito, at itong usapin na ito ay isang usapin of national importance, therefore, ang Kongreso, ang Senado at ang lower house ay dapat magtipon para talakayin itong usapin na ito at gumawa ng solusyon nang sa ganon ay hindi na maulit ito. Habol ko lang po, ibabalik ko lang ng konti doon sa kanina. Bukod po ba doon sa pagbili ng lupa, meron po bang ginamitan ng ibang peking birth certificate para makakuha halimbawa ng gun license tsaka ng driver's license? May ganun po bang nakita yung Quadcom? Hello, lahat po. It all started with LCR and PSA. Pag may PSA na po, papasok na po yung LTO. Lahat na, and that includes passports. So, lahat ng mga government IDs and passports, doon talaga nagsimula doon sa LCR at saka sa PSA. So, meron pong na-discover na ginamit yung pagkuha ng gun license, ginamit yung peking birth certificate? I think sa case ni Tony Yang, kay Tony Yang. Recommendation is Cudero. Recommendation yata ni SP yan, ano? And of course, we respect that dahil sila naman po ay bound by their rules. Kasi alam nyo, eto sa akin forward na natin doon. Kasi magpapaulit-ulit Ito, magandang topic to mamaya. Ako, eto lang tingnan nyo tong mabuti ang binanatan ni BP Sara ay ang presidente at ang speaker. Bakit kayo sumasagot? Bakit vloggers ang sasagot? Hayaan yung sumagot kasi alam mo, nagmumukhang under disaya. Si Marcos, ginagawa niyong weakling, ginagawa niyong weak, mahinang tao, si speaker. Hayaan nyo silang sumagot doon sa sagot ay sa mga banat ni BP Sara. Don't tell me, takot sila sa isang babae. It's not respect. Hindi babae yan. Kaya nirirespeto ni Presidente tsaka ni Speaker. Hindi. Kayo nga kini-question nyo si BP Sara, di ba? It's the same thing. Yung pag-question nyo sana, ang gumagawa niyan, si Marcos at si Speaker. Bakit nakatago siya sa inyo? Bakit nakatago siya sa mga vloggers? Sila ang sumagot. 'Di ba? Kaya ako nagtataka dito Alam niyo kung bakit? Hindi nila kaya si BP Sara. Yung totoo lang, kung kaya nila si BP Sara, hindi na kayo dapat sumasagot. Sasagot si speaker nyo, sasagot si president nyo, saka lang kayo magagaganyan, saka kayo magtatatahol. Ngayon, hindi. Ang tatahimik nila, hindi nila kayang sagutin si BP Sara. Kaya kayo ang tumatahol. Magandang umaga po. Sorry sa pagiging late. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Human Rights, Committee on Human Rights. Ano masasabi nyo sa mga manunood? Sa mga manunood huwag pong kakalimutan mag-like. At saka panuorin nyo rin yung ads. Parang tulong nyo na lang yan sa channel natin ni Coach Oli. At the same time, sana mag-subscribe po kayo. Ano masasabi nyo? Parte siya sa ano siya ng human rights. Naming imbitahan ng ating dating Pangulo to appear, no? Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Particularly yung EJK. Pagkat binanggit naman ni Colonel Espinido at ng mga ibang mga
mga kapulisan natin na talagang may EJK. Basta may binanggit, tas may naniwala na kayo. Binanggit din ni VP Sara, may suhulang nangyari kay speaker nyo eh. Ngayon, kung halimbawa hindi makakadalo ang Pangulo, ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Yes po, eto sinabi darating po si PRRD, pero hindi siya darating mamaya. After November 1. Okay, kasi papasok na tayo at hindi po nakaschedule, hindi agad natatanggap ni PRRD. But rest assured, sasabihin ko sa inyo kasi sasamaan pa namin si PRRD. After November 1 dadalo siya. Pero later, hindi po. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Gusto nyo, maghapon yung pagsalita eh. Dagdag lang po. Actually, yung invitation ng Presidente nung nakaraan pa yan, and to invite him once again in tomorrow's hearing is just normal, no? He's just one of the resource person that was invited in previous hearing. Now, kung question of preparations with regards to proceedings, I think yung preparation is still normal because we treat the former president as one of the resource person that will shed light on the issue of AJK. So wala pong magbabago. If ever he appears po tomorrow, ano po yung security na ipapatupad po natin? And will he get the first part of the hearings? Siya po ba muna yung pagsasalitain po natin? And what questions we will ask? First, question of security, that's not us, but the Sergeant at Arms, in coordination with the PNP. Second, if he will be the first or the last or in the middle, sabi ko na nga, we will treat him as part of the resource person. So, depende po yan sa mga members na magtatanong. And third question of what are those questions, let us see tomorrow what will happen during the hearing. Dagdagan ko lang din, na of course, we will afford him the courtesy due to a former president. Alam niyo naman dito sa Quadcom, nire-respeto naman natin yung rights ng ating mga resource persons at ng ating mga witnesses. Taliwas diyan sa iniisip ng iba sa pagbabati ko sa amin na we do not daw respect the individual rights of our witnesses as well as our resource persons. O, kayo na humusga. Kung nire-respeto ba nila sila VP Sara o yung kanilang mga resource person, kayo na humusga sa mga manunood nito. May respeto ba sila? Kayo na. Of course, they have all the right that we will extend to them. Kasi lalo na yan, na dati pong Pangulo si former President Duterte. So definitely, we will respect him as a person and respect his former office as the President of the Republic of the Philippines. Let me add, sa akin naman, more than asking any educated question, we would like to listen to his educated answer. Ibig sabihin, we're willing to... Because you are educated. Talino matalino to eh. Yung banat niya, educate. Talino. To listen. Di ba? I mean, for him to explain to us yung war on drugs, we're willing to listen. For him to explain to us why is it necessary on the war on drugs that more than 20,000 people were killed. We are willing to listen. Oo. We're willing to listen na sinabi niya several times na patayin ang mga drug pushers. For example, ang sabi niya, kaysa yung pulis ang mamatay. Kung maglalaban, anong gusto mo? Tanong lang, sir, Kung maglaban, sinong gusto mong mamatay? Yung addict, yung drug lord, yung pusher, o yung pulis? Willing to listen kung bakit niya sinabi yan. Ilang beses na kasi na-explain yan na yung kanya mga binanggit na pinapatay, na-embolden ang ilang mga pulis.
na gawin ang hindi dapat gawin, we're willing to listen. We're willing to listen to him. Nasabihin niya, nagkaroon ba ng due process bilang chairman ng Committee on Human Rights? What I'm concerned about ito, nagkaroon pa ng due process. Nagkaroon ba na tinatawag natin sa Babariling ka ng adik, due process. Oops! Huwag mo akong barilin. Pag-usapan natin sa korte. Konstitusyon na binigyan ng pagkakataon kahit mga suspect yan. Ako, hindi ako makapatay ng manok. Pero kung ako naman babarilin, ng adik, alam ka namang sabihin ko due process. Na hindi natin binibilang na mga kriminal unless proven guilty. Bilang ang ating dating Pangulo ay piskal. Naniniwala po siya sa due process. Naniniwala po siya na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga suspect kahit mga drug lord pa yan. We're willing to listen. We're willing to listen kung bakit more than 7,000 ang mga pinatayan ng mga drug pushers sa mga maliliit. Pero yung mga malalaking drug lords, buhay pa hanggang ngayon. That is what we would like. Ay, sir, sorry, follow-up lang. Kasi sa mga social media feed or post po ng mga supporters ng Duterte camp, his attendance may lead to... Ito. Kasi ako, nagtatanong din ako no? So, meron akong sariling opinion, pero syempre, para may matutunan tayo, kinuha ko rin yung opinion ng ibang tao. At may natanong tayo na isang reliable person. Sabi ko, ano kaya ang main? Kasi maraming reason Diba? Ano kaya ang main reason? Bakit sunod sila ng sunod kay Speaker? Bakit pinag-iinitan nila si PRRD? Bakit pinag-iinitan nila si BP Sara? Ang isang sagot doon, tanong ko lang kung totoo. Tanong ko sa mga manunood kung sa tingin nyo totoo yung sinabi sa akin. Kasi may mga kaso daw. Ako hindi ko alam kung may mga kaso tong mga ito. Kasi siyempre may mga kaso. So kung may mga kaso sila at hindi nila ididiin si PRRD at si BP Sara, yung kaso nila aandar. Nagets nyo? Ngayon, hindi ko rin alam. In the first place, hindi ko alam kung may kaso nga sila o wala. Diba? Kaya kayo tinatanong ko, may alam ba kayo kaso nila or naniniwala ba kayo doon sa ikinwento sa akin? Diba? Hindi daw kasi makapalag itong mga ito, so kailangan nila idiin para hindi tumakbo yung mga kaso. Ako, hindi ko alam. Diba? So, kaya nga kayo tinatanong ko Pero kasi, pag iniisip ninyo, posible. Bakit? Si Banat Bay nga, wala dun sa Davao. Dumating siya, huli na. Pero siya pa ang kinasuhan ni Torre. Kaming tatlo, before, during, and after, ando doon, hindi kinasuhan. Si Ka Eric, na nandoon lang nung first day after noon, hindi na nga bumalik Siya pa kinasuhan. Ibig sabihin, posible na pag hindi ka tatahimik, hindi ka susunod sa amin, hindi nyo babanatan si BP Sara, magkakakaso kayo. Or, hahalungkatin yung kaso nyo. Uusad yung kaso. Ako'y nagtatanong lang sa aking mga manonood. Sa tingin nyo, totoo ba ito? Contempt. Yung pong respect that the Quadcom will accord the former president, is that enough assurance for him not to be contempt? I cannot, the committee personally, I cannot assure that. It's up to him to be present tomorrow, and it's up to his answers and his actuation during the hearing. So, for me, sabi ko na nga, hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Let us see what will happen tomorrow. But one thing for sure, we will afford him the due courtesy, his office should be afforded.
Sir? 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 Sir, sorry. Sir, Go ahead. sir, follow-up ko lang yung sa mga Chinese na may title. So, ayan po. Yan po ang itsura ng ating Senado. Ay, Senado. Kongreso. No? Ako, sabi ko nga, ang tagal pa ng 2028. Sana iba naman ang trabahuhin natin. Sana yung mga tinatrabaho natin, yung bang tipong walang koneksyon, ni walang bahid ng koneksyon sa mga Duterte. Siguro, makukonsider ng taong bayang nagtatrabaho kayo. Pero kung lahat o karamihan or marami ng ginagawa nyo kokonekta sa Duterte, kay BP Sara at mga kaalyado at kaibigan ng mga Duterte, napakaaga naman yan. Ang layo pa ng 2028. Magtrabaho muna tayo. Di ba? Huwag tayo nagmimistulang ang purpose natin kaya tayo hinalal ay para gambalain ang mga Duterte at mga kaalyado nila. Kayo nakakaalam sa puso ninyo, tanungin nyo na lang ang sarili ninyo. Di ba? Kung sa tingin ninyo, kayo taong bayan, sa tingin ninyo, tama ba yung ginagawa ng mga ito? Napakalayo pa ng 2028. Huwag po kakalimutan mag-subscribe sa aking channel, Coach Oli po. At Banateros, Monday to Friday, 8 p.m. sa SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, kita-kits po tayo ulit. God bless everyone.